Una sa ating mga balita, pumalo na sa 160 milyong piso ang halaga ng pinsala dulot ng Bagyong Nona. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mas malaking pinsala ang iniwan ng bagyo sa sektor ng agrikultura. Nakapagtala rin ang NDRRMC ng higit sa 3,000 kabahayang nasira ng bagyo sa Romblon, Camarines Norte, Sorsogon at Eastern Samar. Samantala, nananatili sa 2 ang kumpirmadong patay habang nananalasa ang Bagyong Nona sa bansa. Ang kabuang detalye, ihatid sa atin ni Waywaya Macalma live. Aljo, wala nang naitalang isolated na lugar na tinahak ng Bagyong Nona. Ito ngayon ang kinumpirma ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kaya naman kahit papaano ngayong araw ay nakakakuha na sila ng mga bagong impormasyon patungkol sa kabuang sitwasyon sa mga lugar na higit na sinalanta ng Bagyong Nona. Sa ngayon ay 2 na ang naitalang nasawi. Kinumpirma ito mismo ni DOH Secretary Janet Garin. Kinilala ang ikalawang biktima na si Jason Desario, 28 taong gulang na taga Matuginaw, Samar, at ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay pagkalunod. Ayon naman sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa 160 o higit 159 million pesos ang naitalang inisyal na halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura na naitala sa Region 4B at 5. Higit sa 3,000 bahay naman ang napinsala ng bagyo sa Romblon, Camarines Norte, Sorsogon at Eastern Samar. Maraming lugar naman ngayon ang wala pa din linya ng komunikasyon at supply ng kuryente dahil 5 syudad, 100 munisipalidad at 4 na probinsya sa Region 4A, 5 at Region 7 ang naitalang walang linya ng komunikasyon hanggang sa ngayon. Kung ang ilan naman, Aljo, ay walang komunikasyon, ang ilang bahagi naman ay maayos na ang sitwasyon at unti-unti na nagkakaroon nga ng komunikasyon ng NDRRMC mula sa lokal na pamahalaan. Ito naman ay naitala sa 2 syudad at 38 munisipalidad ang naibalik na ang supply ng kuryente. Sa ilang bahagi rin ito ng Region 4A at Region 8. Sa linya naman ng komunikasyon ay umaabot sa 42 cell sites ng Globe Telecommunication ang apektado sa Eastern, Northern at Western Samar. Habang Smart Communication naman ay wala pang naibibigay na ulat sa ahensya. Bahagya naman tumaas ang bilang ng mga apektadong residente ngayong araw na nagtala sa 165,554 na pamilya o 742,991 na katao ang kinailangan lumikas na naitala sa Region 4A, 4B, 5, 7 at Region 8. Isang dam naman ang nagpakawala ng tubig kaninang alas 2 ng hapon dahil malapit na ito sa spilling level. Ito ay ang Binga Dam na matatagpuan sa Itogon, Benguet. Inabisuhan naman kaagad mga residente malapit sa lugar sa posibleng biglaang pagbaha. Ayon naman kay DSWD Assistant Secretary Wilma Cabrera, ang Northern Samar, Occidental at Oriental Mindoro ang higit na sinalanta ng Bagyong Nona ayon sa kanilang initial na assessment. Sa ngayon ay nakasentro na ang mga sangay ng ahensya sa response cluster. Ibig sabihin, kanila nang pinupunan ang pangangailangan ng mga nasalanta ng bagyo. Katunayan, isang sortie ng C-130 ang nakalipad kanina umaga para maghatid ng dagdag na relief goods sa mga nasalanta ng bagyo. Ngunit kinakailangan pa nila ng dagdag na relief goods, medisina, damit, kumot, tarpaulin at mga housing materials. Nanghingi naman ng pangunawa si NDRRMC Assistant Secretary Romeo Fajardo ukol sa mabagal na pagbigay ng datos dahil sila ay hirap pa rin sa komunikasyon. Pero anya, posibleng tumaas pa ang bilang ng mga nasawi at maging ang pinsala sa mga susunod na araw. At sa ngayon nga dahil papasok na ang panibagong bagyo na si Onyok ay naghahanda na rin ang NDRRMC sa posibleng pagbaksak nga ng ulan or pagdating ng bagyong Onyok sa bandang Mindanao. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa headquarters ng NDRRMC. Maraming salamat, Waywaya Macalma.